Sabi po ng DOH, world class daw tayo. Baka po world class sa pagkakulelat. Normal po na marinig na ang mga private healthcare workers po natin ay magpapa-experience lang. 1 to 2 years, lipad na sila sa ibang bansa. Hindi kinakalinga at minamahal ng bansang ito ang ating mga private healthcare workers. Overworked, overtaxed, underserved, underprotected ho ang mga manggagawa natin sa sektor pangkalusugan sa pribadong sektor. Sabi nga natin, Mr. Chair, bayani ang mga manggagawang pangkalusugan. Pero may tanong po ang kinatawang ito. Pinapasahod ba natin ang mga bayani natin ng 10,000, 12,000, 15,000 kada buwan? Ang trato po ba natin sa mga bayani walang security of tenure, habang buhay na kontraktual? Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, talagang proud na proud tayo na sabihin, bayani ang mga frontliners natin. Pero Mr. Chair, hindi po lahat ay merong hazard pay. Hindi lahat nakatanggap ng health emergency allowance na hanggang ngayon kinakalampag pa rin namin ang DBM, ang DOH, na ibigay na yung mga health emergency allowance. Kaya wag na po tayong magtaka, Mr. Chair, kung ayaw ng mga nurses natin dito sa bansang Pilipinas. Normal po na marinig na ang mga private healthcare workers po natin ay magpapa-experience lang. 1 to 2 years, lipad na sila sa ibang bansa because they see the value of their dignity is valued and well protected sa ibang bansa. Marami pong mga licensed professionals, Mr. Chair, sa sektor ng kalusugan. Dito po sa bansa natin, sila ay mga nurse. Pagdating ho sa ibang bansa, ang kanilang trabaho ay domestic work. Di po natin sa minamaliit ang domestic work. Pero nagtapos, nag-aral ang mga nurse natin, kumuha ng lisensya. Pero pagpunta sa ibang bansa, ang kanilang aabutang trabaho ay domestic work. May mga doktor ho tayo. Doktor dito sa Pilipinas. Pero dahil hindi pinapahalagahan dito sa bansa natin, lilipad sa ibang bansa, magiging clinical aid, magiging nurse. Yun po ang katotohanan na hinaharap ng ating mga private healthcare workers. Kaya po, Mr. Chair, ito pong final natin na panukalang batas, yung Magna Carta for Private Healthcare Workers, aims to correct this injustice. Gusto po natin na matiyak yung katiyakan sa trabaho, security of tenure, pagbawal ho yung endo o kontraktualisasyon, naibigay po yung mga basic na mga benepisyo na hindi po natatanggap ng ating mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Isa po sa tinutulak natin, yung entry salary for nurses, at least 50,000. At sabi nga po ng mga kasama natin sa Philippine Nurses Association, at least man lang yung mga nurses natin o mga private healthcare workers gawing kaparehas ng mga manggagawa o salary grade sa pampublikong sektor. Gusto rin po natin na maibigay yung mga basic na mga benepisyo, holiday pay, premium pay, night shift, hazard pay, longevity pay, at iba pang mga government-mandated benefits. Ang sukatan po ng pagiging maganda o world-class na healthcare system, di lang naman po nasusukat sa ganda ng ospital, ng pasilidad, sa dami ng bed, o mga makabagong equipment. Masusukat po ang kagandahan ng isang healthcare system sa kung papaano niya inaalagaan ang mga manggagawang pangkalusugan. Kaya po dyan, Mr. Chair, nagsusumamo po ang kinatawang ito na ipasa po natin ang House Bill number 5680. Gayon din po ang ibang mga panukalang batas na nakabinbin para itaas po ang antas ng kabuhayan ng ating mga manggagawa sa sektor pangkalusugan. Salamat po, Mr. Chair, at sa mga kasama. Tara na, kamanggagawa.